Sino itong bagong ABC chairman ng 39 na barangay ng bayan ng San Jose? Kilalanin po natin to. Ako po ang inyong abang lingkod, Marraro at your service, at ito ang ating special report. Ilang taon na po ba kayo bilang opisyal ng barangay? Up to 2013 election, up to now. 12 years. So ilan taon po kayo naging kapitan at ilang beses na sa pagiging ABC president? Kasi naging kagawad ba kayo? Tapos kapitan? Ilang taon sa kagawad? Ilang taon sa kapitan? At sa pagiging ABC president? Kuya Mar, wala akong ibang posisyon na tinakuha, kundi talagang diretso akong lumaban ng 2013 as barangay captain. Sa Liga, naging Liga President tayo noong 2017 up to 2019, bago mag-pandemic. Kumandidato rin kayo bilang konsyel ng bayan. Ano po ang natutunan ninyo sa laban na ito? Nag-try tayo na tumakbo ng konsyehal ng bayan noong 2022, no? Pero yun ay sa pakikiusap sa atin ng ating kasama dati na lumaban ding mayor niya si Bubut Chua at saka ang ating kasamaan sa konsyal na si Konsyala Mercy Semercel Albaran. Na yun naman ay kinukuha rin sana ako ng ating mahal na naging congressman na aking kamag-anak na si Congressman Odilio Di Tariela. Pero sabi ko nga kayo Mar, kumbaga nakapagsalita na ako na doon ako sumama sa partido ni Bubut Chua, ayaw ko nang masira yung aking inilabas na pangako na sasama ako sa kanila. Kaya manalo man o matalo, at least hindi ko pinagwalang bahala yung aking isang salita. So, ibig sabihin, ang natutunan mo dito, yun talagang one word. Yun talaga. Salita ka, yun ang dapat. Yun ang talagang pinanindigan ko sa sarili ko. Nahirap kasi yung may dalawang salita yung namamangga ka sa dalawang ilog, di ba? Tama, koreko. So ngayon, pwede bang marinig ang konting kwento mo? Kasi muli mong nasungkit ang pagiging ABC chairman. Kasi natatanda ko na-interview kita nung nag-ABC president ka noon, tapos yung pagtatapos mo. Alam ko, doon tayo nagkaroon ng pagkakataon ma-interview ka. Ngayon, paano mo nanasungkit ito? Actually, nung matapos ang eleksyon ng barangay official noong 2023, nung magkatapos noon, nagkaroon ako ng nakiusap ako sa ating congressman na Odi Tariela na kung po pwede muli akong tumakbong Liga President. Pero sa pagkakalam ko, hindi ko naman alam na ito palang ating mahal na mayor ay meron na siyang binibit na maging konsyal. Ito nga, si konsyal naging nalo ng Ilo Centeno na okay lang, sabi ko. Kung gano'n talagang hindi para sa atin, hindi ko alam na yung palang pag-uusap namin, tinawagan niya si Kuya Ilo, si Konsyal Ilo, na ako ang gawing Vice President. Ay, di tinawag sa'yo. Tumawag sa akin si Kuya Ilo, sabi niya, Warren, ikaw raw ang gawing kong Vice President. Sabi ni Kong, ay kakuti, salamat. Ganon. Tapos ito nga, tumakbo yung ating Konsyal Ilo, pinalad. Kaya tayo naman ngayon ay Vice President. Vice President tayo ng Liga. Ako ang nabalik na presidente ulit ng Liga ng mga barangay dito sa atin sa bayan ng San Jose. Ayun. Kasi si Kapitan Ilo Centeno ay hindi naman pwede maging ABC President dahil gawa ng automatic. Siya ay konsyal na. Konsyal na ng bayan. Tayo naman ay automatic na tataas ang posisyon. Ganun nga. Ganun nang nangyayari. Ang ganda pala ng istorya ninyo. Parang, siguro, okay, Mar, siguro talagang pag sa iyo. Yun nga tinatawag na talagang destiny ng buhay. Di ba? Maraming naghahangad na sa mga ganyang posisyon pero hindi naman pinapalad. No? Baka siguro, kaya ka nilagay dyan, di ba? Mas marami kang magagawa, matutulungan. Naman, actually, nung nagpatawag tayo ng 27, nagkaroon tayo ng turnover ng mga ng liga, tawag dito, mga gamit at mga dokumento. Nagsalita ako sa ating mga kasamahan. Actually, napakaganda ng first time nagpatawag ako ng meeting. Ang ganda ng attendance, 34. May sakit pang isa, si Kapitan Vargas. Sinabi ko nga sa lahat na tayo, gawin natin ito
every month. Total isang beses lang naman natin gagawin sa loob ng isang buwan para tayo ay makita natin kung ano yung mga problema ng ating mga barangay. May suggest natin kung saan, kung anong kulang, kung anong problema na pwede kong maitulong. At ang isa pa, sabi ko nga, nung nakaraang Friday, nag-meeting naman kami ng board. First board meeting namin itong 4, no, nung Friday. Yun, meron kaming mga resolusyon na dapat natin gawin sa ating mga barangay. May resolusyon tayo para sa proyekto dito sa ating bayan. Nasaka ko muna babanggitin. Sige. Pag naging makatotohanan na, di ba? Kaya Tama. naman napakahirap naman sabihin, baka napakiabang naman ni Kapitan Warren Salis na ikaw po, kung ano mga proyekto ang gusto niyang magawa. Pero ang kagandahan niyan, ang kagandahan nitong pagiging nasa pwesto mo, unang-una, halos lahat ng mga nasa sangguniang bayan, no? Partikular ito si Consiel Ilo Centeno at ilan pa, no? Malapit sa ating congressman, malapit sa ating mayor. At gayon din ikaw, biruin mo at nakaalalay ka agad sa iyo si Congressman Oditariela. Ibig sabihin, yung connection, di ba? Na pwede mo kagad yung isang kalabit ba, yung siko. Alam mo, Gemar, hindi naman lingid sa atin. Talagang pag ikaw isang politiko, aminin mo natin sa hindi, iba yung may connection. Yes, diba? Totoo yan, oo. Yun sa 13 taon kong panunungkulan, nung panahon Lagobjin ninyo lang. Di ba? Kung Oo. paano tayo, di ba? Malakas ka noon. Kaya nga tayo naging ABC, dahil din kay Gobjin. Kaya inamin ko yan na talagang ganun kung baga panahon, dumarating sa atin. Kaya sinasabi nga, mapalad ka, may mga nagsabi, napakaswerte mo, nandyan ka na naman sa posisyon na yan. Pero yan ay hindi natin hinahangad kung saan dumarating. Oo. Di ba? Kaya ako, sino ba sabing magkakala na presenta ako maging vice president? Sabi ko, sila, kung talagang meron ng si mayor, gano'n. Ay, ginawa kong vice president, nanalo yung isa, di na ako pakaswerte ko. Diba? Yun lang yung mga Kaya sabi ko nga, lahat ng bagay, talagang pag pumasok ko sa politika, ay huwag mong hangarin na ikaw kagad ay mapupunta dyan sa isang posisyon na yan. Ang number 1, gumawa ka ng mabuti. Yan ang number 1. Kung talaga maghangad ka ng isang magandang posisyon. Ako, Kuya Mayor, hindi sa pagyayabang. Nanalo akong kapitan noong 2013, wala naman akong pera. Ipinagpatuloy ko lang kung ano yung mga naiwan ng nanay ko. Yun lang ginawa ko. Nanalo ako. Diretso kong trabaho ko. Pangalawang laban ko, halos wala akong kalaban. Pangatlong laban ko, talagang wala akong kalaban. Ano ibig sabihin? Diba? Dinestin ka na para dyan. Ibig sabihin, na may nagagawa tayo sa ating nasasakupan. Kasi kung makita ng tao na wala kang ginagawa, bakit? Diba? Bakit ka mag-stay dyan sa panunungkulan na yan kung wala ka naman nagagawa? At panlalabanan ka na. Naman. Iba't ibang grupo. At yung mga natutulungan natin. Ganyan lang ang politika. Ayaw mong banggitin ang mga napag-uusapan na ninyo sa barangay, sa liga. Sa liga. Ano ngayon ang inaasahan ngayon? Konkretong maasahan ba ng ating mga ABC president? Kasi yung as ABC president, maaasahan ng mga kapwa mo kapitan na maasa rin doon yung mga kapitan, inaasahan din ng kanyang mga constituent. Simple lang. Sabi ko nga sa kanila, lagi tayo magkaroon ng ugnayan. Kasi hindi naman natin makakapa yung problema ng isang barangay kung wala nang sa iyo, di ba? Katulad niyan, nung last, hindi ka ba nakatid nung session namin Hindi pa nagsalita tayo sa sanggunian kasi nga doon sa rules, na pag may mga problema yung mga barangay captain, barangay to barangay, barangay council to barangay captain, na yung problema kagad ng barangay captain ay naiakit kagad sa sangguniang bayan ng administrative case. Kaya nagsalita ko doon na pinangunahan ni Kapitan Ilo, pero yun ay suggestion ko na kung maaari, sabi ko, kung halimbawa mayroong magreklamo kagad dito, huwag muna kagad tanggapin, ibaba muna sa liga. Sa liga. Para mapag-aralan o malay mo makuha natin sa magandang usapan pagdating pa lang sa liga, hindi na magkaroon ng kaso naman yung isang barangay captain natin sa Sangguniang Bayan. Ako dahil ang isang halimbawa ko diyan, yung kaso ni panahon ni Lusauro, ni Bandot, Lusauro. Nung ako ABC pa noon, mga 2018, nagkaroon sila ng problema, naiakyat sa Sanggunian, pero yun ay na-resolve na rin namin sa Sanggunian. Ang masakit, itong 2023 or 24, nabalik ulit sa Sangguniang Bayan. Ngayon ay natapos na. Kumbaga, na-absuelto ulit sa piskalya. Tapos, meron pa na nabuksan ulit. Kaya yung sinasabi ko, sana,
Ako, pag-aralan mo ng mabuti, kung kaya pa naman sa Liga ng mga Barangay, nandiyan naman ang DILG, doon muna natin ayusin. Kasi nung panahon ko noon, marami na rin akong kasong natapos sa ganyan. O ngayon nga, bukas may harapin akong kaso, nagpile lang isang kapitan natin sa isang barangay kagawad na gustong iakyat doon sa ako hindi bukas pinadala ko na ng letter nung Friday kaya bukas mayroon akong harap sa liga isang kagawad at isang barangay captain. Para bagang pamilya muna. Magpamilya Kasi, kayo. Bakit mo ilalabas? Dito lang muna, huwag mo nila. Doon muna tayo. Dito muna, maayusin mo natin bilang pamilya. Malay mo, maayos natin dito. Di, wala nang administrative case dito sa Sangguniang Bayan. Nabawasan pa ang trabaho ng Sangguniang Bayan. At saka maganda yun. Maganda yun. Kasi maganda, hindi ka na maano pa, samantalang doon, pag-usapan natin, maayos nyo. At saka yung pagiging yung baka mas lalong mas magpalapit pa eh. At saka ito pa nga isang problema namin, no? Hindi lang naman sila, ako may problema din kami ng Barangay Mapaya, ng Barangay Mabini sa boundary dispute. Ako, nagsalita ako nung last itong meetingan namin, tayo naman hindi habang panahon dyan sa atin sa panunungkulan sa ating mga barangay, para pag-awayan pa natin yung mga dispute na yan, ayusin na lang natin ang sa mabuti. Katulad ko ako ngayon, last term na ako, kumatuloy sa December, sa January, hindi na ako kapitan. At least, bago man ako bumaba, ayos na yung dispute natin. Yes. Diba? Yun yung gusto ko iparating sa kanila at pahiwating. Tama. Talagang ganda yan. Pero aabangan natin yung mga napag-usapan ninyo. Oo naman. Okay, sige. Nasa iyong pagkakataon, kapitan, hindi na muna tayo magkakaroon ng magandang diskusyonan dito. Ito'y paano mo na, kumbaga, taste mo na, no? Kapain natin ngayon yung panibagong hindi renewal of leadership niya sa ABC. Pakinggan po natin si ABC President, Barangay Captain Warren Sales. Please. Okay. Sa inyo pong lahat, lalo higit siyempre kay Kuya Mar, no? At hindi ko akalain na biglaan itong sabi niya, dadaan lang siya at kakamustahin ako. Yung pala nakaharap na ako sa isang interview, no? Pero bago ang lahat, siyempre sa aking mga kabarangay, no? Dito sa Barangay Manggarin, na sa aking mga nasakupan, at huwag kayong atubiling lumapit sa ating barangay hall, no? Na lagi naman bukas para sa inyong lahat. At siyempre, may bago tayong opisina sa ating ABC building, no? Meron din po tayong opisina diyan na kung sino man mo ano nangangailangan na hangga't kayang ibigay o itulong ng ating ex-officio member Kapitan Warren Sales ay huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin, no? At siyempre, sa akin nasasakupan at alam ko naman ang hiling ko nga sana bago matapos yung aking panunungkulan, no, bilang isang barangay captain dito sa ating barangay ay matapos ko yung mga talagang mga proyekto na talagang pakipakinabang, no? Sa totoo lang, Kuya Mar, talaga namang ang aking mga proyekto ay puro flood control. Alam mo naman yung lugar natin, ikaw mismo saksi, no? Diyan sa atin sa Old Manggarin, kita mo naman yung ating Old Manggarin ngayon kahit papaano napagawa natin ng isang maayos at magandang tulay na nakakatawid na yung ating mga tricycle diyan, na hindi na nahihirapan yung ating mga ngalakal na magtitinda, may sari-sari store, no? Na makapagbigay ng magandang bukas sa ating mga kabarangay diyan sa Old Manggarin. At siyempre, yung ating lugar diyan sa Antipolo, kita mo naman ngayon, Kuya Mar, dati nung bago tayo umupo, ultimo tricycle, bisikleta, hindi makaakyat diyan. Pero ngayon, napagawa natin ng isang magandang kalsada, no? Yung ating malaking problema diyan sa may pinamanaan, kung napapansin ninyo, may ginawa tayo diyan na worth 50 million na flood control, na yan ay para maibsan o mabawasan yung sobrang lakas ng pasok pag lumalalim ang tubig baha, no? Na yan ang isang nagiging epekto na sobrang lalim dito sa atin sa barangay proper, Barangay Manggarin, yung tubig baha, no? Kaya sa inyo pong lahat, makakaasa po kayo. Ako po ay bilang isang ex-officio member, gagawin ko po yung lahat ng aking kakayanan para matugunan kung ano man yung problema ng bawat barangay na aking nasasakupan. Hindi po biro yung posisyon na nakaatang sa atin, no? Tayo po ay may hawak ng 39 barangays dito po sa bayan ng San Jose. Kaya makakaasa po kayo kung ano man po yung mga hinaing na kayang ibigay o maitulong ng inyong ex-officio member, huwag po kayong mag-atubiling lumapit. At bukas po ang aking puso para sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat, magandang umaga at maraming salamat sa pag-interview sa atin ni Kuya Mar. At siyempre po, babatiin ko muna pala yung ating minamahal at kamag-anak na Congressman Odilio Tariela, na talaga namang kung hindi dahil siguro sa kanya, ay hindi rin ako
nakarating o nakaabot dito sa posisyon nitong muli, no? Kaya sa kanyang pamilya, maraming salamat, no, sa ating gobernador, ating vice governor, at siyempre sa ating mayor, no, na talagang kahit medyo may edad na, talaga naman sinisikap na maglingkod at paglingkuran, may angat ang bayan ng San Jose, no? Talaga namang napakasipag at napakabait na mayor, no? Alam mo, Kuya Mar, first time namin magsama sa politika ni Mayor Attorney Ray Ladaga. At maganda naman ang naging resulta. Talagang ganyan ang buhay, pero kami magkamag-anak, no? At siyempre, sa isa ring kamag-anak na ngayon ay Vice Mayor ng ating bayan ng San Jose at isang lehitimong taga-barangay Manggarin, Sunny Javier, no? At siyempre sa aking mga kasamahan, sa council at sa mga staff ng Sangguniang Bayan, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Manatili pong nakasubaybay at nakatutok sa ating mga komprehensibo, balansyado at mga totohanang balita. Please paki-like, follow and share para po sa kabatiran ng nakararabi. Ito po ang balita, Marraro at your service special report.